Ako si Sai, isang work from home warrior. Lagi mang puyat ay hindi na pumayat. Kaya samahan niyo ako maghanap buhay at tuparin ang mga pangarap sa buhay. Let's go! You know, unang araw ng training ko yan. Pero tamang nood muna ako ng vlog ni Gio. Kakaiba kasi ang mga vlog ni Gio. Pili ko, parte talaga ako ng kamag-anak. Nakaka-empower yung kanyang mga vlog. Kaya bago ko sinimulan yung unang araw ko, nanood ko na ako ng vlog ni Gio para ma-empower naman tong gabi to. And by the way, tonight is February 26, 2023. Oops, mali pala. Kala ko 2023 pa rin. 2024 na pala. So, yun. I'm so happy na may full-time job na ako ulit. Para at least tuloy-tuloy yung suporta ko sa mga kailangan kong suportahan. Kaya ngayon, subaybayan yung mga trainings ko sa buong linggong to. Kaya, let's go! Ito na nga, nag-umpisa na ang unang gabi ng trabaho ko. Pero hindi pa naman siya totally talaga trabaho, training pa lang siya. So sabi ng boss ko, panoorin ko lang yung mga video and basahin yung mga documents. So maging familiar doon sa sistema at industriya ng bago kong trabaho. This policy So is for ito, overseas tamang pakinig employees. lang sa new hire orientation, In which this is the video, basic I will be talaga ng discussing mga the 6 new hire personal employee time-off policy. para mas maging familiarize I will natin also sa show you sistema an ng example company, of how to yung request mga sick simpleng leave. policy, mga PTO, paano This ba policy mag-file. is for overseas So, ganun employees. muna. In addition to vacation PTO benefits, our company also offers 6 personal time-off benefits for full-time employees. Oops, unang araw Full-time pa lang ng employees training mo, receive inaato 5 ka na. days per O, calendar year for ganun. paid Joke sick lang. personal time off. Siyempre tama, There adjust is lang no ng katawan carryover of natin. sick personal time Since off na if used it or matagal din used natin nawalan ng full-time, The 5 maaga days tayo are natutulog available for previously. full-time Kaya employees ayan, following completion tamang of adjust their pa rin yung 4-month katawan natin sa probationary period. night shift. Sick personal days can be used in half-day 4-hour or full-day 8-hour increments. If approved by management, sick personal days are not deducted from an employee's PTO balance. To be clear, PTO is a completely separate time-off policy. That is earned time that you receive as a full-time employee. So, ayun, after ng new hire employee orientation, balik na tayo dun sa mga video training na niready ng company namin. So, sobrang comprehensive nito. Kaya parang spoon-fed na lahat ng information. Kailangan mo na lang talagang gawin, intindihin at tandaan. Yun, pangalawang gabi na ng training ko. So far, so good naman. And
nag-i-enjoy ako sa mga bago ko natututunan. Kahit na pangalawang gabi ko pa lang to, unang gabi ko pa lang, ang dami na agad natutunan eh. So ngayon pa rin, excited pa rin ako matuto. Kaya, ayan, kana lang tayo ng kana hanggang sa maging eksperto sa kumpanyang to. So yan, habang nanonood tayo ng video, ay nagmerienda muna tayo. Kasi medyo nakakagutom din. Kailangan din natin magkape-kape, kumain ng tinapay. Pero itong part na to, hindi ko to inaasahan. Kasi yung girlfriend ko, si Jackie, trip ata niya akong gulatin. Pero epic fail. So, panoorin nyo. Sorry, you have a different accent than some of us. No, that's where you're Originally from England, now living in India. Oh, di ba? Nagpapakit pa? Siya ang nagulat. Hindi ako. Oh, camera yan. Huli ka, pero di ka kulong. Siyempre, pinuli ko siya. Siya kasi nagtimpla ng kape ko. Diba? Oh, porket masarap, gumaganyan ka na. Masarap ng tinimpla niyang kape, guys. Promise. So, yun na. Sabi sa kanya, tulog ka na dyan. Kasi morning shift pa siya. Ako night shift. I've been in digital marketing for a while, definitely long enough to know that people really respect it and admire. Ito nga, medyo nangangawit na ako na nakaupo na matagal. Kaya nag-exercise muna ako. So, kunyari, healthy living. Pero guys, kung matagal ka na nakaupo, galaw-galaw din. Baka ma-stroke. Philippines pa rin. Ba, si Nanay Sally yan, Nanay! So, ito na nga, pangatlong gabi ko na sa training ko. Pero habang nag-training ako, habang may pinabasa ko, ay Okay, tumawag taping muna ako sa tayo, probinsya. Kasi Okay kinausap naman, ko yung akin na lang pinsan yung ko, gold mo, si Nay. John Lloyd. Pero at the same time, Akin nakita na ko lang si yung Nanay gold mo. Sally. Kaya nagkaroon muna kami ng quick conversation. Yung gold mo. harap yan. Yun daw. Masasanla daw yan eh. Kiraway. Kira man. Anak ka na, ampuan ka nga, piyo, aw. Padre piyo. Padre Pio. Oo. Bigay mo na sa akin yan, Nay. Kailangan kong pera. Dali. Dapat ka pike. May bebenta natin yan. Mga dismil. Magto. Hmm. Magto. Makipungkot mo, wala pilinan sa mga kamo. Ako lang karon. Ano back to ano tayo topic? Sige, back to topic. Yan. Ini ano, kauran? May sobra, kauran? Then. Aba? Kakabatos mo lang ya? Teka lang. Opo, kahapon na ako nag-start. Oo. Kaya nga eh, balik servisyo na ulit. Basta, maghintay ka na lang. Oo, basta mag-ipon ka na dyan. Mag-ipon ka ng Ano, nag-lawad? magpalawad ka muna. Magpalawad ka muna. Hindi ako sa kagat eh. Sino huhuli ng pusit? Hi guys, what's up? So, ito yung pang-apat talaga na akong training. So, training pa rin ako. And hindi naman siya ganun nakakapagod. Pero, inside pa rin. Kasi, though, medyo nag-work na ako sa ibang videos na pinapanahon. Pero wala pa rin. And then, meron akong, kasi before nahihirapan ako na nanonood ng video tapos nag-take note, kailangan active ko yung computer mo. Kapag nanonood ka ng video minsan, para naging active ka kasi naka-time doctor ako. So, kailangan active yung keyboard mo, kailangan active yung mouse. So, before kasi ginagawa ko, susulat na ako sa notes ko. Pero ngayon,
nakadiscover ako ng pwede pala yung parang extend screen yung mula dito sa laptop papunta rin sa tablet. So, ito. Tignan nyo. So, yan. So, ito ano lang ako dito. Parang ano tawag ito? Hindi naman share screen eh. Kumbaga second monitor ko tong tablet. Galing, di ba? So, yan. So, yan. Makikita nyo, pwede kong ilipat yan dito. Tapos, pwede kong ilipat sa tablet. Yan. Ang galing, di ba? So, dito, for sure, hindi na ako mahirapan mag-take ng notes. And then, tuloy-tuloy yung training. And then, for sure, wala talagang lapses dito. Wala yung parang hindi ka mag-inactive. Yan. So, ayun yung mga solusyon ko dun sa mga struggle ko na nakarang araw. Pero so far, good naman. So, medyo makalat ang table ko. Pero, okay lang yun. So, ayun yung table ko. A little bit messy. Messy lang pero mabango yan. Yan. So, yun na nga. 4th day. Laban pa rin tayo. And so far, ang dami ko natutunan for the past 3 days. Ang dami kong techniques na bagong natutunan. And then, lang din doon. Masarap sa pakiramdam na ay, may ganun palang technique. What if gawin natin yan? So, ganun yung mga natutunan ko, guys. So, ito na. Start na tayo ng 4th day training natin. Hi guys, so it's the 5th day of my training or 5th night as a Philippine time. So yeah, so far though it's a self-training, meron naman sila mga videos, so madami na tayo natutunan kahit pa paano, and then new techniques in a short period of time. We are able to learn the techniques that they are doing in their campaigns. So, yun lang, update for the 5th day. And hopefully, kung gaano tayo hindi naman ganito komportable, hopefully, easy, sana ganun pa rin ang dulo. So, yun lang. Start na tayo magtrabaho. So, ngayon, pinag-aaralan ko since na itong kakaiba tong marketing campaign namin. So, who knows na pwede palang mag-market ng funeral homes. So, dito sa Pilipinas kasi wala naman nag-marketing ng funeral homes. Diba? So, sa US pala, isa pala itong malaking industry, itong funeral homes. So, pinag-aaralan ko ngayon yung mga challenges sa funeral homes industry. So, after ng pandemic, post-pandemic, what happened to the funeral home since nga nag-stabilize na, nag-back to normal na yung death rate. Unlike talaga nung panahon ng COVID, talaga ang taas ng death rate. So, ngayon, naging problem sa US yung, hindi naman totally naging problem. Kumbaga, naging problem ng management ng mga funeral homes yung operational cost. Kasi during the pandemic period, nangailangan sila ng maraming tao, nag-hire sila na nag-hire. And then, tumaas yung pangangailangan nila at that time. Though, nung nag-back to normal na, syempre, di mo naman pwede basta-basta tanggalin yung mga staff mo. So, ayun yung challenge ngayon sa funeral industry sa US. And then, yung impact din ng cremation. So, before kasi, hindi naman talaga ideal yung cremation sa iba. Kumbaga, piling tao lang. Pero since nga may financial impact yung cremation cost, mas mura kasi ang cremation cost kaysa yung meron kang proper burial, like na merong may burol, mayroong mga
friends na pupunta, bibisita sa isang chapel, doon, magsi-celebrate ng buhay mo, nung panahon buhay ka pa. So, kung ako nga din tatanungin, mas gusto ko ng cremation kasi mas madali. Mas, di ka problema kasi sa mga casket mo kapag wala ka na, di ba? So, yung casket mo kasi, kasama mo lang din naman mabubulok na pagdating ng panahon, di ba? So, why not magrenta na lang yung casket, dun na lang sa mga yung perang pang gagastos dun sa casket. Iwan na lang dun sa family, di ba? Mas magagamit nila, lalo na kung sakali may anak na, di ba? Pandagdag baon, pandagdag din sa tuition, though maliit na bagay. Diba? So, practical kasi ang cremation kaysa ngayon na may may living pa na ceremony. Yung, alam mo yun, yung may casket ka. Kasi ang casket ngayon, mahal na rin. Daan-daan libong piso na rin ang ibang presyo, lalo na yung pinakamahal. And then, dagdag pa doon tawag dito, naging dagdag pa nga dun sa problem is yung inflation cost. Kasi imagine that time yung pre-pandemic, di ba, medyo mura pa bilihin that time. Though hindi naman totally mura, medyo lang. Pero nung nagkaroon na ng pandemic, grabe, lahat halos tumoble yung presyo. Pati yung trabaho dun sa ibang bansa, nagsitaasan din. Since nga sa ibang bansa, especially sa US, kapag mataas yung inflation, kailangan din nila mag-salary increase. Unlike kasi dito sa bansa natin, taas na ng inflation, pero yung salary increase hindi mabigay-bigay. Pero ang galing lang, no? Kung may isip nyo, pwede palang i-market tong ganitong industry. Kasi ako before parang, lalo na sa bansa natin, hindi naman tayo open sa debt eh. Parang wala namang tao sa Pilipinas na gustong pagandaan yung kamatayan nila. Kaya imagine, nakikita nyo kapag meron namamatay sa isang pamilya, lahat natataranta, hindi alam kung saan nakagilap ng pera, hindi alam kung anong pambabayad sa punerarya. So, good thing lang din sa bansa nila, napaka-open nila sa ang mga ganitong bagay. Napaghahandaan ng karamihan sa kanila. Sabihin mo, bata pa lang, meron ng mga death care plan, mga ganun. So, at least, kung meron mong maiwang pamilya, hindi mahirapan. Hindi ka ililibing kung saan-saan. Hindi ka nila ililibing sa apartment, di ba? Imagine mo kapag araw ng patay, kung nasa apartment ka, tapos nasa 5th floor ka, o walang hagdan yun. Sungkit-sungkit na lang kandila mo nun. So, later, meron kami meeting. Ayan. So, habang nagtitraining ako, inaaral ko yung system nila. Then, dami ko natutunan, dami realization. So, goods din yung company. Pero sa US, grabe, ang mahal ng mga death care plan. Kasi, ibang mga may death care plan, umaabot ng $8,000. So, imagine mo, parang umaabot din ng kulang-kulang mga 400,000 pesos. Mahigit. So, ganun ka mahal mamatay. Kasi naman pakalat-kalat ng bangkay mo, di ba? Kainin na lang ng banda. Pero may mga mura naman. Dito sa atin, punta ka na ng City Hall, bibigyan ka na ng casket eh. May mga tumatakbong kagawad dyan. Magpapadala ng magpapadala agad ng mga tawag dito, bulaklak. From Kagawad Ali, gano'n. From Chairman Topacio, mga pangyari, mga gano'n. Pero nakakatuwa lang kasi nadadagdagan yung learnings ko, yung knowledge ko about sa digital marketing. So, grabe yung strategy nila. Kumaga mind-blowing na, oo nga, ba't di ko to, parang mapapaisip ko, ba't di ko to ginawa din sa mga previous companies ko. So, meeting natin at 9:30 for line-up meeting. And then later, we have a TJF. So, TJF, it's something like a town hall meeting. It's similar to my previous job. Na yung CEO, magbibigay ng update sa team, revenue, yung challenges ngayon, mga ganun bagay, or new policy. Yeah. So, it's my first TGIF.
So dito, kagandahan sa mga campaign. Ito kasi yung isa sa mga sa mga advocacy ko. Na kapag nag-run talaga ng campaign, especially digital marketing campaign, much better talaga, it's more conversion. Kasi real money din. Compare yung ang KPI mo lang is yung impressions, clicks. So, hindi mo natatrack kung may return ba on ad spend. Though, depende pa rin talaga yan sa strategy, sa goal ng client. So, awareness campaign, goods naman talaga rin yun para yung maalala yung brand mo ng mga tao. Pero kung mga small business company ka lang, hindi ka naman katulad ng Coca-Cola na talagang buhos pagdating sa branding, gumagastos ng milyong-milyong pera. So, dito sa mga small businesses talaga, kailangan talaga rito mga conversion campaign. Tulungan mo sila mapaangat yung revenue nila para makasurvive din yung business nila. So, it's Friday na. So, first time ko lang maging ulit. First time ko lang na-excite sa weekend. And then, nakatulog ulit ng mahaba-haba. Though, nakatulog naman ako mahaba-haba kanina, mga 2 PM na ata ako nagising. So, okay lang din naman, hindi naman ganun kapagod. Though, minsan nakaka-antok lang, lalo kapag nanonood ako ng video. Kasi ang haba ng video, minsan, it takes mga 2 hours. Tapos, kailangan ginagalaw-galaw ko rin yung keyboard mo o di kaya yung mouse mo. Kasi, kapag hindi gumagalaw keyboard mo, meron tong tracking tool magkakaroon ka ng unproductive na data. So, iniiwasan natin maging unproductive kasi productive naman tayo. At ito na, natapos na ang unang linggo ng training ko. Sobrang smooth naman siya ngayon. Kaya hanggang sa muli, magkita-kita tayo dito sa Let's Go!